Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Matapos ngang ituro ni alias Dodong ang salarin na si Franz Ruiz ay makukulong na nga ito sa City Jail. Dito nga natin makikita mga kaibigan na ang katarungan nga at hustisya ay malapit nang makuha ni Nanay Elvie Vergara. Ngunit ang nakapagtataka at nakakalungkot dito mga kaibigan ay talagang itong mga lespo na ito ay sinabing walang nakitang bakas na pagbabaril kay alias Dodong at lumalabas nga na sila ang sinungaling at hindi si Franz Ruiz at mga kapulisan. Dito nga natin makikita mga kaibigan na meron na naman pagka-cover up na nangyayari dito. Kaya naman dapat imbestigahan ang mga pulis na ito kung ano nga ba talaga ang tunay na background nila. Kaya naman nagalit nga si Senador Raffy Tulfo at ipaiimbestiga nga ang nangyari kay Dodong at talagang mapaparusahan ang mga pulis na ito kung nalaman na nagsisinungaling sila dahil kung makikita natin ay talagang sinasabi na walang pruweba, walang ebidensya na nasugod nga ng gunman si alias Dodong na ito. Kaya naman dapat ngayon ay protektahan ang mga ito dahil kung makikita natin talagang makapangyarihan ang Ruiz na ito. Maraming pang bayad sa mga abogado ngunit hindi nila pinapasahod ang kanilang mga tauhan. Gaya lamang ng mga testimonya ng mga testigong ito na nakakita ng pang-aabuso kay Nanay Elvie Vergara na halos mauntog at dumugo ang kanyang ulo. Halos na bulag at hindi na makakita dahil sa kagagawan ni Franz Ruiz. Ngayon nga ay tinatanggi niya na siya ang may gawan neto, kaya kalokohan ang sinabi ng mga senador na ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Si Dodong, sama si JM. Okay nga, ikaw JM, diba? Opo. Sinumpang salaysay ni Dodong na kasama ka sa inuutusan itong si Franz Garcia na saktan si Manang LB, tama? Tama Hindi ba ito? po. Hindi totoo ito? Itong nasa, Hindi. Sino pa Itong sa- salaysay na ito ay salaysay ni Dodong. tama. Dito kasi sa salaysay ni Dodong, ikaw si Dodong, ano? Sinabi mo rito na nakita ko, nasaksiyan ko din po ng dalawang mata ko, inuutusan din po ni Mrs. Ruiz sa pananakit, panggugulpi, paninipa, panununtok kay LV ang mga kasamahan namin ng mga trabahador na sina Patrick at JM. Ikaw si JM, right? Opo. Tama ba yung sinasabi dito ni Dodong sa kanyang sinumpang salaysay na isa ka sa inuutusan nitong amo na saktan si Manang LV? Inuutosan po ako pero di ko po ginagawa. Sabi niya po na sapukin ko daw po. Sapukin mo. Oo. Hmm. Ano sinabi mo sa amo mo? Sabi ko po ayoko puti. O nung umayaw ka sa utos ng amo mo, ano sinabi ng amo mo? Wala naman po. Siguro, Mr. Chair, tanungin ko lang sana si Dodong kung follow-up lang. Hmm. Dodong, natuloy ba yung pananakit base sa utos ni Mrs. Garcia o hindi? Hindi po. Okay. Thank you. Okay, JM. Yung huling tanong ko sa iyo, Patay ng mikropono ni... kailan mo nakitang binugbog si Aling LV ni Madam Franz? Simula po nung pumasok po ako. Gaano kadalas? Minsan po paggabi. Tuwing gabi? Opo. Araw, walang nangyayari araw. Paano mo nakikita ng binubugbog ni Madam Franz si Aling LV? Pag ano po, yung sarado na po kami. Sarado ng tindahan? Opo. O, paano mo nakikita? Pumapasok ka ba sa bahay? Pupunta po ako ng kusina pag Oh. matutulog na. O, Kita ko po binubugbog po siya. paano siya binubugbog? Pwede mo bang demonstrate paano niya binubugbog? Yung, Kunwari ikaw si Aling Franz, si Madam Franz. yung sinisipa-sipa po. Hmm. Tapos sinasapok ko yung ulo. Saan niya sinasapok ang ulo? Sa Suntok. Opo. Kamao. Walang instrumento. Walang ibang instrumento. Wala po. Gaano kadalas? Araw-araw? Gabi-gabi? Pag gabi po, pag minsan mainit po ang ulo.
Bakit mainit ang ulo niya? Hindi ko po alam eh. Tuwing kailan mainit ang ulo niya? Gabi-gabi? Minsan po, pag ano. So ibig mo sabihin, halos gabi-gabi, sinusuntok niya si Manang LV. Tama po ba ako? Ha? Opo. The permission set Estrada. Hindi ka umawat? Hindi po. Hindi mo sinabihan. Tama na, ate. Hindi po. Bakit hindi ka umawat? Takot po. Okay. Natakot ka? Bakit? Baka po madamay po ako. Okay, meron kang unang salaysay. Meron kang unang salaysay sa pulis. Itong salaysay na natanggap ko at binasa ko ay pangalawang salaysay mo na ito. Opo. Yung unang salaysay mo, handwritten, sulat kamay mo. Oo. Tama po ba? Opo. Bakit ka gumawa ng pangalawang salaysay? At binabawi mo yung unang salaysay mo. Kaiba, yung unang salaysay mo, kakaiba doon sa pangalawang salaysay mo na iyong pinirmahan sa CIDG, Mindoro, Police, noong September 12. So, bakit magkaiba? Nung una, kang tanong ni Senator Estrada, parang pinagtatanggol mo si Mrs. Franz Ruiz. Yung pangalawa, iba na yung sinasabi mo. Yung una bang ginawa mo ay may nagturo sa'yo. Meron po. Sino? Si Ate Franz po. Pirma ka. Opo. Saan nangyari? Sa tindahan niya po. Wala kang kopya ng unang salaysay dahil wala kaming kopya rito. Wala po. Anong inilahad mo sa unang salaysay mo? Nailagay ko daw po na si Ate LB napasok po sa kwarto ko. Na pumasok si Aling LV sa kwarto mo? Opo. Oo. Tapos, Tsaka po yung naglalagay po nung kalawang sa heater. naglalagay ng kalawang sa Heater. heater. Opo. Oh, tapos, Tapos ako daw po ang sabing may gawa nung pag sa mata niya po. ano? Yung pagsapok sa mata niya po. Pagsandok sa mata? Pagsapok po. Pagsapok sa mata, oh. Ano pa? Tsaka yung pong pagsunog ng washing. Pagsunog ng Washing po. washing machine. Oo. Ano pa? Lahat yan ay tinuro siya ni Franz. Opo. Ano pa? Meron pa raw naglalagay ng buhok, Opo. pubic hair, sa pagkain. Totoo ba? Siya Hindi. nagdikta nun? Opo. Siya po. Totoo bang meron nilalagay si Aling LV? Wala po. Ano pa? Binayaran ka ba para sabihin yon? Wala po. Walang ano? Wala po. Di ba umalis ka, no? Lumayas ka at pinabalik ka ni Jerry. Opo. Tama po ba? Opo. Tapos naisip mo, kaya ka pinabalik ni Jerry dahil para gumawa ka ng salaysay, yung unang salaysay mo. Opo. Tama po ba? Opo. Sige, tuloy mo. Ano pa ang sinabi ni Franz? Yun nga po, paglagay po ng buhok sa mga pagkain. So, hindi totoo na doon sa unang salaysay mo na hindi totoo na sinaktan mo o sinapok mo si LV sa mata. Hindi po. Walang katotohanan. Wala po. Hindi mo kahit kailan pinagbuhatan ng kamay si Aling LV. Yung ano lang po, nung dati po, Paano dati? nung ginamit ni Ate Elbing basahan po ang damit ko. Nung ginawang basahan yung damit mo, Opo. ano ginawa mo kay Manang LV? Natabig ko lang po yung kanyang ulo sa sobrang inis po. Sa sobrang inis. Opo. Hindi magresulta ng pagkabulag ng kanya mata, yung pagtulak mo, pagtabig mo. Hindi po. Alright. Madam, sir, pwede makasingit ulit. Meron, Tulfo is recognized. thank you, Mr. Chair, sa Senator Estrada. Dito sa sinumpang salaysay ulit ni Dodong sa pang-5 na paragraph, fifth paragraph, sabi rito, nakita ko po nasaksiyan na maraming beses na po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM. Tama ba ito? Accurate ba ito, Dodong? Itong sinumpang salaysay mo? Na nakita mo sumusuka ng dugo
si Manang LV dahil sa ginagawa itong Ruiz na ito at mga kasamahan pa ninyo kasama si JM. Dito yun. Tama o mali itong statement mo? Tama po. So, ibig sabihin, si JM kasama sa nananakit kay Manang LV? Po, hindi ko alam po eh. Hindi, sabi mo kasi rito, nasaksiyan mo, nasaksiyan mo maraming beses po na sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz. Sino tong Patrick na to? Ikaw. So, ang sinasabi ngayon mo, Dodong, si Ruiz, Mrs. Ruiz, and then yan si Patrick, at saka si JM, nasaksiyan mo, nananakit kay Manang LV hanggang sa sumuka siya ng dugo. Hindi to. Accurate ba to o tinutusan ka lang na? Wala lang po. If I may interject, Senator Tulfo, ang nakalagay dito, wala po silang pakialam. Ano ibig sabihin nun? Nandun si Patrick at JM pero wala silang pakialam at patuloy ang ginagawang pananakit sa kanya po. Sino ba ang kasama ba sa pananakit si JM at si Patrick? Kasama sa pambugbog? Hindi po. Mr. Chair, ewan ko baka nabago na to dahil dito sa number 5, talagang sinasabi niya, sumusuka ng dugo si LV dahil sa mga ginagawa sa kanya ni na Mrs. Ruiz, Patrick at JM po, pero wala po silang pakialam at patuloy lang ginagawang pananakit sa kanya po. So, maring hindi maganda at mali yung pagkasabi mo rito. Opo. Okay. Sino ang nanakit? Si Fran po. Yung si Patrick at JM, napapanood lang. Opo. Nanakit din sila. Nanakit din sila kasama? Hindi po. Okay. So siguro next time, pag gumagawa po sila ng ganito silang pansalaysay, Mr. Chair, dapat meron silang abogado sa tabi nila. There should be a counsel that telling them na kung ano talaga yung mga dapat nilang sabihin o ma-screen kasi dito baka maipit sila bandang huli. Now, ako po sana pupunta lang saglit doon sa ambush. Di ba? Pinasok yung bahay. Yeah, pero you have the right to ask questions against Senator Tulfo. Pinag-usapan niya kayo na, Dodong, yung tungkol sa binaril ka sa bahay. Pero bago niyan po sana, gusto ko lang malaman ang background itong dalawa. Meron ba silang connection? May mga kamag-anak ba kayo sa PNP, military? Wala? Wala po, Your Honor. So bakit ang dami yung abogado? Wala po, Your Honor. Wala. Hindi, ang daming abogado. Bakit nakaka-afford kayo ng napakaraming abogado? Mga kababayan po namin yung iba, Your Honor. Libre. Hindi po, may bayad po. Ang aming, may bayad din po. Okay. Magkano bayad? Ang acceptance po is 200,000 tapos yung 200,000? Opo. Tapos pinangutangan lang po namin. Sinabi mo nung nakarang patinig, 10,000 lang. 10,000 po ang tuwing hearing po. Ha? 10,000 po tuwing kasama po namin sila. Pero ang acceptance nila sa amin sa kaso is 200,000. Buong kaso, 200,000 na binabayad mo sa law firm? Opo. Pinangutangan po namin yun para lang makakuha Pinautang kami nyo? ng- Opo. Talaga lang ha? Totoo po. Sige. Mamaya ka. Are you going to direct the questions to Dodong sa pagbaril? O Yes, sana po. Pero kunting tanong lang muna dito sa... Gusto ko lang makuha yung background itong dalawa kasi kung ano sila persons of interest doon po sa pagpasok sa Go ahead, bahay go ahead. nitong witness. Ang gusto ko lang sanang malaman kung pwede tayo mag-hire ng private detective para kalkalin ang background nitong mag-asawa. Malay natin baka meron silang kamag-anak na pulis o dating pulis o militar, dating militar o NPA. Kasi hindi naman siguro aambusin ito nang walang dahilan, nang walang nag-utos. So kayo po ang primary suspect. Alam niyo po yan, ano po? Or person of interest. Kasi pag i-1+1 mo, di ba, nagtitistigo sila laban sa inyo and then bigla siyang inambos. Tama. So ngayon, nagpa-file mo ba kayo ng income tax sa BIR?
Opo, Your Honor. Magkano po yung income tax na pinal nyo nung last year? Bagatanda, Your Honor. Hindi mo malalaman. Dapat alam mo yun kung magkano. Hindi ko po bagatanda kasi may bookkeeper po kami na nagagawa. May bookkeeper kayo. Opo. Okay, saan probinsya po kayo? Occidental Mindoro po. Okay, may kamag-anak ko ba kayo sa PNP o military? Wala po. NPA? Wala po. Riding in tandem? Wala po. Wala. Okay, sige. Sa mga drug lord. Wala po lalo, Your Honor. Drug lord. Wala po. Sigurado ka? Opo. Mr. Chair. With the permission of Senator Tolpo, Nice. hindi naman ibig sabihin na porke wala kang relative sa police, wala kang relative sa NPA, wala kang relative sa mga masasamang tao, hindi mo na pwedeng ipapatay si Dudong. It doesn't follow always. Kung makabayad ka ng abogado na 100,000 sa probinsya, ang buhay ng ordinaryong tao nasa mga 10,000, 20,000 lang, patay ka na kung mag-hire ka ng hard killer. Kaya nga sabi ko, ang naisip natin na napakamura ang buhay sa probinsya. Madali ka mamatay anytime. Lalong-lalo na pag mayaman yung kalaban mo. Ikaw isang ordinaryong tao lang. Kaya with the permission of Senator Tulfo sana, tanungin ko sana itong Mr. Chair, pwede Yeah. mabilis lang. Kaya ako nasabi yan, Mr. Chair, dahil sa experience ko, maraming beses na nagreklamo sa akin na sinasaktan ang isang ordinaryong mamamayan kahit na walang pera yung suspect dahil may mga kamag-anak na sa PNP, pasensya na sa PNP, pasintabi, may kamag-anak sa military. Marami ako na-enkwentro ganong kaso. Kaya nga yun ang tanong ko at kung napansin nyo, tinatanong ko din kanyang income tax. Kasi maaari nga wala siyang kamag-anak sa PNP o sa military na pwede niyang utusan, hinga ng pabor, gumasto siya ng pera. So yun Kaya dalawa yung tanong ko Diba? So kung walang kamag-anak doon sa mga nabanggit ko na grupo, organisasyon, so maaari nagbayad ka ng pera. Yun. Kasi nga paano ka nga naman maka-afford ng napakaraming abogado at 200,000 sabi mo yung fee kung wala ka talagang pera. Now, ang tanong, yung trabaho niyo po sa hindi ko naman minamaliit, nagtitinda po kayo ng vegetables sa palengke. Tama? Vendor? Opo, Your Honor. Tapos nagde-deliver po kami ng mga gulay sa mga bayan. Sa mga bayan. Opo. So, aside from that, meron pa ba kayong extra income? May karnihan po kami sa tindahan ng karne. Okay, so meron kayong karnihan, meron kayong gulayan, tapos nagdi-deliver kayo. So, ibig sabihin, kung ganun yung negosyo nyo, talagang may sinabi kayo. Tama lang po, nangungutang pa rin. Hindi pa rin Okay, sapat. no, may sinabi kayo pag ganun. So, doon tumutugma yung sinasabi ni Senator Bato de la Rosa na meron kayong kakayahan magbayad. Yun So, ibabalik ko sana sa PNP. Nung pinuntahan niyo po yung bahay, nung sa ambush, so meron po kayong mga casing na recover? Na ginawa niyo na po ng ballistics? Meron po kayo nakuha mga fingerprints? Sir, nung gabi ng 12, sir, 9 p.m. So doon po nangyari yung krimen na pamamaril kay Dodong. Opo. So wala na-process po ng ating forensic team ng Occidental Mindoro yung area, wala pong nakitang slag na recover po doon. Walang slug? Wala ring cartridge cases, wala po. Walang cartridge? Kasi sabi nagpaputok daw, pataas ba, pababa? According po sa kanyang statement, sir, is pababa yung putok sa kanya. Ilang putok daw po? 2 daw, sir. 2. Saan po tumama raw yung 2 putok? Sabi niya, sir, is pababa. Kaya nga po sa sahig? Sana, sir, kaya lang nung pre-process nga ng ating Kaya nga po sa sahig ba? Dodong, nung nagpaputok, saan ba yung pinaputok sa sahig, sa dingding? Sahig po. Sahig. Ano yung sahig? Semento, tabla? Simento po, tapos may kwayan Okay. sa baba. Okay, chinek nyo ba yung semento kawayan kung meron tama ng bala? Yes, sir, if I may, nandito po yung team ng forensic group natin na nag-conduct ng Okay, processing. nasaan? Pwede makausap? Prinosis nyo. Kayo po yung nag-process, ano?
Sir, upo kayo, sir. Okay. Gusto ko lang po malaman kasi ilang beses nagpaputok, Sir Dodong? Twice? Dalawa po. Dalawa, tapos sa pagkakaalam mo kung kaya mo 45, 9mm, 22, 38. Sa pagkakaalam mo lang. Nakita lang ko po ang Malaking baril ba yun? Maliit? maliit lang po. Ang putok niya Okay. po, ikot. Revolver. Revolver pag umiikot. So, ibig sabihin pag revolver, it could be 38 or 22. Po, basta, Or pwede rin 357. opo, siyempre Basta ikot. umiikot, okay. Opo. So, sa semento pinaputok. Okay. Prinosis niyo yung crime scene. Meron ba kayo nakita doon na tama ng bala sa semento? Good morning, Mr. Chair and Your Honor. Pinrasos namin thoroughly yung crime Can you scene. first identify yourself? You are... I'm Nag-oath police. ka naman kanina, no? Nanumpa ka rin? Mr. Chair, hindi pa po. And then, administer the oath. Comsec, saan na yung Comsec natin? Raise your right hand. Do you swear to tell the truth and nothing but the truth in the Senate investigation? Thank you, sir. Proceed, Senator Tulfo. Thank you, Mr. Chair. So, prinosis niyo yung crime scene. Sabi niya, dalawang beses nagpaputok o revolver, so it could be 38, 22, or 357. So, meron ba kayo nakitang tama ng bala doon sa area, sa semento, na kung saan sinabi ni Sir Dodong doon nagpaputok banda? Your Honor, wala po. Wala. Okay. Wala kayong nakita na kahit na tagos, yung tibag ng semento. Wala po, Your Honor. Okay. At wala bang CCTV doon sa area? Wala po, Your Honor. Is it possible na yung bala hindi tumama sa semento, baka tumama sa isang siwang at lumusot? Wala bang mga siwang doon? May mga siwang, Your Honor. So it's possible na tumama doon sa siwang. Lumusot, Your Honor. Okay. So hindi ba kayo sumuot doon sa ilalim para tingnan yung tingga? Kung yun pa yung sumuot sa siwang? Sumuot, Your Honor. Sumuot? Yes. Okay. Okay. So sumuot sa siwang. So anong kalibre? Wala po kaming nakita. Sabi mo recover. sumuot. Ngayon wala kang nakita. Your Honor, ibig ko po sabihin, kung possible lumusot, wala po kaming nakita na bullet doon sa... So ano yung sinuotan? Paki-describe nga. Your Honor, yung condition po ng wall nun ay palitan po siya na bamboo, then space, then bamboo. Kaya nga. So doon sa may space maaaring tumagos yung tingga. Tama. Yung likod po nun, Your Honor, ay rice field na. Kaya nga, kahit na, hindi, sa ilalim kasi, di ba? Sahig, sabi mo, semento, bamboo, space, bamboo, semento, space. So, ibig sabihin, hindi nyo ba tinignan dun sa ilalim? The reason why I ask you this, para kung ma-recover nyo yung tingga, pwede nyo pagdating sa forensic na examination, pwede nyo ma-match yun sa mga baril na later on pag na-recover. You follow me? Yes, So, Your ba't hindi nyo ginawa? Chinek namin, Your Honor. Chinek, wala kayo nakita Wala po, talaga. Your Honor. Totally, thoroughly. Yes, Your Honor. Is that a possibility na sinabi ng victim na pinaputukan siya and then hindi niya nakita yung tingga, hindi niya na-recover? And why is that? Wala. Yung crime scene processing namin, sir, pinrasos namin with effort and thoroughly, wala talaga kami. Ano ba ginagamit nyo na mata lang? Yes, Your Honor. Wala ba kayo yung device na para ma-check o matuntun yung isang tingga? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba yun? Wala, Your Honor. Yung metal detector ba nakaka-detect ng tingga? Possible, Your Honor. So, wala kayong ganon? Wala, Your Honor. Well, then, therefore, dapat you start procuring or securing that kind of device para next time, hindi kayo pupunta dito sa amin sa investigation, sabihin nyo, wala kami nakita, palaging wala. Para ang pinapalabas nyo, sinungaling yung victim. Diba? So, it's time for you to secure that. Tama. Now, babalik po ako doon kay Sir Dodong. Dodong, paki-on yung mic. Apo. Pumasok po yung riding, ilang suspect po na nakabonet? Nakabunit po. Ilan sila? Isa lang po na pamasok. Tapos, meron pang nasa labas? Opo, galing sa labas. Safe ang pinto. Okay.
nagulat ako. Mhm. Nagtanong naman siya po, dito ka pala nakatira eh. Mhm. Sabi hindi tahimik ako. Mhm. Hindi, sabi niya, dito pa lang ka nakatira eh. Na kuwan ko, tahimik ko. Iikot ko sa bahay. Sabi niya, hindi, mamaya balik naman siya uli. Ikot na ng bahay uli. Sabi sa kuwan. So, ibig sabihin, hindi siya mapakali? Labas, pasok, ikot siya, pasok, ikot. Oh, Bakit ikot. niya ginagawa yun? Naghahanap ba siya ng baka meron kang kasama sa loob ng bahay? O hindi na siya mapakali? Sa tingin mo, bakit? Wala po, ako lang isa sa bahay eh. Okay. So, labas siya, ikot siya ulit, tapos, Ikot siya, takbo na ako. Sa palayan. okay. Yun ay matapos siya magpaputok? O, Tapos na po, napaputok. sandali, pumasok siya sa bahay. Opo. Tapos, tinatanong kung, andito ka pala, sabi niya. Opo. Pagkatapos, Tapos, paputok siya. puputok sa labas po, sa may bomba po. Ako naman, Teka muna, nagpaputok siya sa bomba o sabi mo kanina semento? pataas lang putok po. Pangalawang putok na yon. Opo. Oh, yung unang putok, pababa. Opo. Tumakbo ka sa palayan. Madilim. O, dilim po, sa palayan po. Okay. So, nagpaputok ka pataas. Opo. Ano yung bubong mo? Nipahat, dingding, yero? Wala po, Tabla. doon sa labas po, pataas na lang niya po. Sa labas na siya. Opo. Nagpaputok. Okay. Prinosis niyo ba yung labas? Yes, Your Honor. Meron kayo nakitang tingga? Wala po, Your Honor. Okay. So, ngayon, paputok sa taas and then lumabas niya siya tumakbo sa palayan. Takbo na ako po. Tumakbo ka na. Opo. Walang sinabi habang Wala po. nagpapaputok? Takbo na lang ako po. Takot ako eh. Okay. Pagkatapos nung makatakbo kayo, hindi kayo hinabol? Hindi po. Okay. Pagkatapos nun, saan ka dumiretso? Doon sa kuan po. Sa Tinangra po. Okay. Yan, ano yan? Tinangra po. Yung bahay mo ba, Opo. meron bang ibang mga tao doon na kapitbahay? Layo naman ang mga bahay doon po eh. Kasi secluded. Opo. Okay. Hindi ka nagsumbong sa barangay, sa pulis. Hindi po papunta kami sa Tinangra. Dumating namin doon, may pulis na. Bakit may pulis? Tinawagan mo? Hindi po. Okay. Sino yung dumating na pulis na responde? Sir, that night, nung nangyari ng insidente, tinawagan ko yung hepe ng... Address the chair, Colonel Danao. Sir, Your Honor, sir. Go ahead. That night, sir, nung nangyaring insidente, tinawagan ko yung hepe ng Paluan, MPS. Pero how did you know about the incident? Paano nakarating sa'yo? Tumawag kasi po ang aming regional director. Paano nakarating sa regional director na merong nangyaring putukan? Hindi ko na po masasagot. For the record, Senator Tulfo, it was through the initiative of this representation when it was brought to my attention by certain media personalities that an incident happened concerning Dodong. So, since this is a continuing investigation, your chairman took it upon himself to call Police Brigadier General Joel Doria, and probably General Doria was the one responsible for contacting his junior officers. So siguro nag-instruction sa inyo, Colonel Danao, si General Doria of Mimaropa, Mimaropa RD. So ako po yung tumawag sa kay General Doria. Thank you, Mr. Chair. So, Colonel Danao, pagdating niyo po doon sa area, ano pong ginawa ng inyong mga tao? Ano pong ginawa nila? Yes, sir. Upon the instruction of our regional director, so I called up the chief of police. Then, rumisponde po sila dun sa barangay Tubili, sir, sa Tinangra. So, sabi ko, i-secure ninyo kasi nga may alleged shooting incident doon. So, pumunta po sila dun, sir, para mag-imbestiga. Okay.
Then doon na po nila nakita si Dodong, sir. Nandun na, sir. Okay. Doon nakita si Don tapos nag-uusap sila. Yes, sir. Okay, walang CCTV sa area nila, no? Wala po, I think, sir, walang CCTV. Doon sa crime scene, sir, is walang CCTV. Okay. Di ba yung bahay nyo, Dodong, medyo palayan yon, papunta sa palayan? Ano ba, at that time, Opo. ulang ba yun, maputik? Opo. Okay, hindi nyo man lang tinignan kung may fire trucks papunta doon sa area niya kasi palayan nyo matubig o maputik. Or baka kung kotse ang ginamit. Sa palagay mo, anong ginamit? Sasakyan papunta sa bahay mo? Kotse? Jeep? Wala po. Naglalakad lang? Opo. Naglakad lang yung po. Naglalakad lang. Okay, nagtanong-tanong ho ba kayo sa mga lugar na dadaanan bago makarating sa lugar niya? Kung may mga suspicious character na naglalakad-lakad? Dalawa, tatlong kalalakihan? Yes po, sir. Nandito po yung hepe natin ng Paluan MPS. Sila po yung nag-conduct ng investigation po doon sa area. Okay. And Yeah. wala naman silang napansin, sir, na ibang tao doon sa lugar, sir. Wala silang pansin na ilan. Siguro mahina magtanong yung mga tauhan ninyo. Maybe ask harder. Ano oras ba nangyari yung Dodong approximately? Ano oras siguro? Alas 6, alas 7, alas 8? Alas 9 po. Alas 9. Kasi, Mr. Chair, nakakainit ng ulo na hinahandle natin tong kaso, iniimbestigahan natin, and then merong magtatangka, saktan yung ating witness. Napakalakas ng loob, kung sino man yon. And so far, ito po yung persons of interest ng dalawa. So, sino po yung nagtatanong-tanong sa paligid? Sir, Diba, mga ano oras po yun ulit, Sir Dodong? Yung nangyaring pamamaril, yung pagpaputok? Hindi lang ko kilala lang po eh. Anong oras? Anong oras? Anong oras? Tinatanong sa inyo, anong oras nangyari? Oras nangyari? Gabi, araw, nanonood kang TV. Gabi po, alas 9. Alas 9. Okay. So, ang ibig sabihin po, Colonel, kayo po yung Colonel Ermina sa CIDG? Okay. Mr. Chair, with the permission of Senator Tulfo, baka pwede natin paupuin yung hepe na nag-responde mismo sa ground pagdating nung yung chief of police, di ba nandun ka? Ikaw pumunta doon? Umupo ka dyan para matanong ka. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita na talagang hindi nga inaamin ni Franz Ruiz na siya ang may kagagawan kay Nanay Alvi Vergara at sa mga ibang tauhan na hindi napapasahod at talagang hindi nga raw sila naaabuso. Dito natin makikita na talagang pinamukha nga ni Senador Raffy Tulfo na kayang-kaya nilang magbayan na gunman dahil ilan lang ang buhay ng mga tao sa probinsya. Kaya naman hindi malabong gawin nga ito ni Franz Ruiz at sinabing siya ang kauna-unahang sospek dahil wala naman kaaway si Nanay Alvi Vergara at alias Dodong na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.